Nakatira sila Eleanor malapit sa dalampasigan, kaya't pangingisda ang kanyang ikinabubuhay. Kahit siya ay isang babae, sanay naman siya sa hirap, kaya't hindi problema ang ganitong klaseng trabaho. Namulat kasi siya dahil sa namayapang mga magulang na ganito ang pinagkakakitaan. 35 anyos na ang dalaga, ngunit wala pa rin siyang asawa at anak. Para sa kanya, hindi niya pinapangarap na magkapamilya. Kasama niya naman kasi sa tahanan ang kanyang kapatid na si Suzette at ang pamangkin niya rito na 10 taong gulang pa lamang na si Ian. Ito ay may kondisyon sa pag-iisip na kung tawagin ay autism. Normal naman ang itsura ng kanyang pamangkin at sa katunayan ay matalino pa nga at madalas na mag-drawing. Kaso nga lang, malalaman kaagad na kakaiba ito sa ibang mga bata dahil sa behavioral issue nito. Hindi naman ito nananakit o nagwawala. Madalas nga lang na ito ay mapag-isa at minsan pa nga ay nagsasalita ng walang kausap. Pinag-aaral ni Eleanor ang kapatid na si Suzette sa kolehiyo, kaya't may pagkakataon na naiiwang mag-isa sa bahay ang bata. Pero may tiwala naman sila kay Ian dahil matalino nga ito at disiplinado. Laging pagguhit lang sa papel ang inaatupag nito sa buong araw. At isa pa, kapag papasok sa universidad si Suzette, ay kinakandaduhan nito ang pinto para ito'y hindi makalabas. Paiba-iba rin kasi ang schedule ng kapatid sa pagpasok sa eskwelahan. Ngunit hindi problema iyon kay Eleanor dahil may hawak siyang duplicate na susi. Isang hapon, wala pa yung kanyang kapatid. Oras na rin ang kanyang pangingisda. Nag-uumpisa kasi siya tuwing alas 5 ng hapon dahil papadilim na. Gabi kasi madalas na lumalabas ang mga isda, kaya't sa sandaling iyon ay nilapitan niya ang kanyang pamangkin para magpaalam na. Ang ginagawa naman ng bata sa oras na iyon ay bumubuo ng puzzle na inaregalo pa niya rito kahapon. Mahilig kasi sa mga ganito si Ian, yung tipo ng klase ng laruan na talaga namang papaganahin mo ang iyong isip. Ian, aalis na si tita ah. Mangingisda na ako. Sana wag kang maging makulit ah. Dito ka lang, okay? Baka mamaya ay nandito na yung mama mo at may kasama ka na. Pakis nga sa pamangkin ko. Ang bango-bango naman ng pamangkin ko. Pamamaalam ni Eleanor. Sabay halik sa noo nito. Sandaling napahinto sa ginagawa ang bata at napatingin sa kanya ng patagilid. Hindi kasi tumitingin ng rektahan ng mga gaya ni Ian. Sige po tita, mag-iingat po kayo sa pangingisda. Ipagdarasal ko po na hindi kayo makain ng pating mamaya. Tugon naman ng inosenteng bata, kaya't natawa na lamang si Eleanor. Ikaw naman Ian, yun agad ang naiisip mo. Yung kinakatakutan lang naming mga mangingisda ay ang ipo-ipo. Alam mo ba yung ipo-ipo? Tanong pa niya sa pamangkin. Agad naman itong umiling habang hindi pa rin nakatingin sa kanya. Nakatitig lamang ito sa kawalan. Kaya't ipinaliwanag niya sa bata kung ano iyon. Ang ipo-ipo ay isang malaking hangin. Ito'y napakalakas na nabobuo sa tubig. At kapag lumipat ito sa lupa, tinatawag naman itong buhawi. Alin man sa dalawang iyon ay lubha talagang napakamapanganib. Dahil marami itong pwedeng wasakin at tangayin. Walang makakaligtas sa dilubyong iyon sa oras na maabutan ng isang tao. Nakikinig naman sa kanya ang bata at hindi nagtagal ay nagsalita na ito. Mukhang hindi naman po yata delikado yung ipo-ipo. Kung makakita kayo nun tita, dalhin mo ako doon ha, para tangayin ako at dalhin sa mga batang mababait. Halos lahat kasi sila, pinagtatawanan ako eh. Para naman may kalaro naman ako. Malungkot na pahayag nito. Biglang nakaramdam ng awa si Eleanor. Hindi niya akalain na sa murang edad at kalagayan nito ay makapagsasalita ito ng ganoon. Hinahanap-hanap pala nito ang magkaroon ng mabuting kaibigan na hindi siya hamakin dahil sa pagiging kakaiba niya. Gusto rin pala nito na mamuhay ng normal na gaya ng ibang mga bata, kaya't masuyong hinagod ni Eleanor ang buhok ng kanyang pamangkin. Maya-maya ay bumalik na rin ito sa pagbubuo ng puzzle. Sige na Ian, tutungo na si tita sa laot. Bukas ng umaga pa ako makakauwi ha. Pero huwag kang mag-alala
Darating na yung mama mo mamaya. May makakasama ka na rin dito sa bahay. Kaya maglaro ka na dyan. Wika niya sabay kandado ng pintuan at naglakad na patungo sa bangka. Siya nga pala, yung nagpapaandar ng demotor na bangka ay yung kaibigan niyang si Lino. Ngunit katuwang niya rin ito sa paglalambat ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. Kagaya niya, wala pa rin itong sariling pamilya. Kilala niya na ito mula pa pagkabata at katunayan nito ay ito rin ang may-ari ng bangka. Ang sabi ni Mang Celso kanina, wala raw gaanong isda sa laot kaya't paniguradong mga limasag at hipon lamang ang makukuha natin ngayon. Pero susisid na lang ako para pumana ng malaki-laking isda upang malaki-laki rin ang kikitain natin, wika ni Lino habang papunta sila sa gitna ng dagat. Sigurado ka ba? Sisisid ka para makakuha ng isda? Abay dapat sana'y nagahan natin ang pagpunta. Mamaya kasi ay magdidilim na. Hindi mo makikita yung papanain mo sa ilalim. Hindi sapat ang liwanag ng dala nating gasera at flashlight. Saka malaki-laki rin naman yung kinikita natin sa alimasag. O tingnan mo, kada kilo meron na tayong 40 hanggang 80 pesos. Depende sa laki. Marami naman tayong dalang balde at lalong hindi nauubusan ng alimasag dito sa probinsya natin. Kapag naka 20 kilo na tayo, siguradong kakita na tayo ng kulang-kulang 1,200. Tapos tag-600 tayo. Hindi na rin masama yun. Saan ka ba naman makakapulot ng pera? Dito lang sa dagat natin. Matawa-tawang tugon naman ni Eleanor. Pero nagpumilit pa rin si Lino na sisiri ng dagat. 5:30 pa lamang kasi ng hapon nang makarating sila sa laot. Ipinakita pa sa kanya ang relong suot nito. Nag-aagaw pa lamang ang liwanag at dilim. Hanggat may liwanag, nakikita ko yung nasa ilalim. Paliwanag ni Lino. Sabay suot ng goggles o yung tinatawag na salaming pandagat. Kinabit na rin niya ang oxygen sa bibig hanggang sa sumisid na ito. Kilala ni Eleanor si Lino na mahusay mamana pero hindi siya sigurado kung makakahuli pa ito dahil madilim na nga. Makaraan ang mahigit kumulang 15 minuto ay nagulat siya nang umahon na ito at may daladala ng malaking isda na kung tawagin ni talakitok. 5 peraso iyon at itinali lamang ng lalaki. Kaya't natuwa naman siya dahil nakahuli ito ng isda. O diba? Nakahuli na ako? Wala ka kasing tiwala sa akin eh. Malaking pera to. Tignan mo, nahihirapan ako sa pagbibitbit dahil mabigat. Natutuwang pahayag ni Lino. Matapos tanggalin ng oxygen sa bibig at makaraan ito, itinabi na niya ang mga nahuli. Naku, pasensya ka na. Nagduda ako kanina sa kakayahan mo. Kinain ko tuloy yung sinabi ko. Natatawang tugon naman ni Eleanor. Kung akala mo siguro, Eleanor, na malabo na ang mga mata ko, diyan ka nagkakamali. Lalo yatang tumataas ang paningin ko. Ito yata yung epekto kapag wala kang sariling pamilya. Kahit tumatanda na, wala pa ring humihina sa katawan. O siya, ikalat mo na yung lambat sa tubig. Nang sa gayon, ay makarami rin tayo ng huli ng alimasag. Utos sa kanya ng kanyang kaibigan. Bagay na ginawa naman niya. Malaki ang tulong ng pamilya ni Lino sa kanila noon pa man at hanggang ngayon. Sapagkat kung walang bangka, hindi siya makakapangisda. Hindi rin niya mapapakain ng kanyang kapatid at pati na rin ang kanyang pamangkin. Matapos niyang ikalat ang lambat at habang sila ay naghihintay, nagtanong si Eleanor sa lalaki. Lino, matanong ko lang, bakit wala ka pang asawa? Hindi ba't 40 years old ka na? Masaya ka na ba talaga na mag-isa gaya ko? Napahinto na lamang sa pag-iinom ng kape ang lalaki. May baon kasi itong termos. Oo, Eleanor, masaya na akong nag-iisa ngayon. At isa pa, natatakot akong magmahal. Dahil yung kaisa-isang babaeng lihim kong minamahal noon ay nagkaroon na ng syota. Kaya wala na sa bokabularyo ko yung pag-ibig na yan. Masaya na ako na nabubuhay at nakakaraos. Simple at walang gulo. Kagaya ng pagkakataon nito na bagamat medyo naggagabi na ay kitang-kita pa rin ang mapayapang alon. Gusto ko na lang igugol ang buong buhay ko na maligaya sa kung ano ang meron ako. Eh ikaw, bakit hindi ka pa nagpapamilya? Bata ka pa naman at maganda. Imposible namang walang nanliligaw sa'yo.
Balik na tanong ni Lino. Masaya na kasi ako sa kapatid ko at sa pamangkin ko. Sila na yung pamilya ko habang buhay. Saka natakot na rin akong magmahal nang minsang nasaktan ako. Medyo nawala na rin ang tiwala ko sa ibang lalaki. Ang patunay lang na manloloko sila ay dahil sa nangyari sa kapatid ko na matapos puntisin ay saka na lang iniwan. Alam kong hindi lahat ng lalaki ay ganoon, pero mas tumatak sa isipan ko yun. Ayokong magaya sa kapatid ko na naging dalagang ina. Naaawa nga ako sa pamangkin ko dahil wala siyang ama. Kaya naman umabot na ako sa ganitong edad. Isang matandang dalaga, tugon ni Eleanor, at napatitig naman sa kanya ang lalaki. Hindi niya malaman kung anong ibig sabihin ng tingin nito sa kanya. Hindi nagtagal ay niyaya siya nitong magkape dahil bukod sa termos ay may dala rin itong isang garapon ng kape at asukal. Mabuti na lang at 2 baso ang dala nito, kaya't masaya silang nagkape habang patuloy na nagkikwentuhan. Lumipas ang maraming oras at pumatak na ang 4:00 ng umaga. Pinagtulungan na nilang iahon ang lambat. Laking tuwa nila dahil nakapuno sila ng 5 balde ng alimasag. Bihira lamang mangyari iyon sa kanila dahil dati ay 2 balde lamang ang nahuli nila. Sa palagay pa nga ni Eleanor ay napakaswerte nila ng sandaling iyon. Kahit napagpasya na lamang nilang pumanaog na. Mga 5:30 na ng umaga sila nakarating sa palengke. Umabot ng 4,000 ang kinita nila. Kaya't pinaghatian nila iyon at masaya namang umuwi si Eleanor sa kanilang bahay. Subalit pagdating roon ay wala pa ang kanyang kapatid. Nawindang siya dahil hindi pala ito umuwi kagabi. Nadatnan niya na lamang si Ian na natutulog sa kwarto, kaya't ginising niya ito. Umuwi ba kagabi yung mama mo, Ian? Hindi ka ba kumain kagabi? Tanong niya. Nakita niyang tumatango ito habang pupungas-pungas pa. Bigla siyang nakaramdam ng galit para sa kanyang kapatid. Sa loob-loob niya ay baka nagbabarkada na naman ito, kaya't hindi nakauwi kinagabihan. Kilala niya si Suzette na ganoon ang pag-uugali, kaya't hinintay niya ito habang siya ay nagluluto ng agahan nila. Makaraan ito, habang kumakain na sila, ay nakikita ni Eleanor na talaga namang nilipasan ng gutom si Ian. Gutom ka pa rin ba? Paubos na yan kinakain mo kaya't sasandukan pa kita ng kanin. O ayan, ubusin mo yan Ian ha. Pag-uwi talaga ng mama mo ay pagsasabihan ko siya. Sana na may magtandaan siya. Wika ni Eleanor. Tita, nasaan na ba si mama? Baka may nangyaring bad sa kanya? Tanong ni Ian. Abay ewan ko ba sa nanay mo na yon? Siguradong umiinom yon, kaya't hindi nakauwi. Sagot niya. Hindi nga nagkamali si Eleanor dahil 30 minuto ang lumipas matapos nilang kumain ay dumating na si Suzette na halatang galing sa hangover kaya't sinalubong niya ito. Saan ka galing ha? Bakit hinayaan mo lang na mag-isa yung anak mo? Bumalik ka na naman ba sa pag-iinom ha? Galit niyang tanong rito. Galing lang ako sa birthday ng kaibigan ko ate. Minsan lang naman ito saka wala namang nangyaring masama kay Ian. Kaya't ano pang ikinapuputok ng butsi mo? Saad ni Suzette. Nagpantig naman ang tenga ni Eleanor sa paraan ng pagsagot ng kanyang kapatid. Kaya't akmang sasampalin niya na sana si Suzette, ngunit pinigilan niya lang ang sarili. Sumasagot ka na ha? Tinanong lang kita dahil alam mo bang hindi yan naghapunan kagabi? Tandaan mong nasa laot ako at kumakayod. Samantalang ikaw, nag-aaral na nga lang pero para yatang nagbubulakbul ka pa. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin ba natututo sa iyong pagkakamali? Alam kong karamihan sa kainuman mo doon ay puro mga lalaki. Ano na lang kung may nagsamantala sa'yo? Kamalas-malasan mo pa. Kapag nabuntis ka, magiging 2 na yung anak mo at mahihinto ka na ulit sa pag-aaral. Mabuti sana kung anak ng anak ay responsable naman. Hindi, responsable kang magulang kay Ian at panay lang ang pagbabarkada mo. Hindi ka na 14 anyos gaya ng dati. 24 anyos ka na at dapat sana'y madagdagan na ang maturity dyan sa kokote mo. Wika ni Eleanor. Ewan ko sa'yo, ang ganda-ganda ng araw ko sinisira mo lang. Makapasok na nga lang sa kwarto. Buiset, pagdadabog ni Suzette
habang dumiretso na sa silid nito. Hinayaan na lamang iyon ni Eleanor sapagkat noon pa man ay hindi na sila nagkakasundo ng kanyang kapatid. Magdodrawing sana si Ian ng sandaling iyon, ngunit nakita sila kanina na nagtatalo, kaya't nakatulala ito habang patagilid ang tingin sa kanya. Tinawag niya ang kanyang pamangkin at pinalalapit sa kanya. Mabuti na lamang ay sumunod agad ito. Nag-aaway po ba kayo ni Mama, tita? Nang dahil po ba sa akin? Inosenteng tanong nito. Kaya't sumagot siya ng hindi at pinagsasabihan niya lamang ito. Hanggang sa maya-maya ay niyaya niya ang pamangking mamasyal. Matagal na nilang ginagawa iyon sa tuwing nagkakaroon ng kaunting biyaya. Pumayag naman si Ian, pero nagtanong ito kung isasama ba ang mama nito. Ang sagot naman ni Eleanor, hindi na dahil nagpapahinga pa ito at pagod ang katawan nito. Ngunit nag-iwan siya ng sulat sa mesa na ipapasyal niya lamang si Ian. Alam niya na mamaya ay mababasa ito ni Suzette, kaya't umalis silang magtiyahin sa oras na yon para sila ay magbanding. Kumain sila sa isang restaurant at pagkatapos ay naglibot-libot ng ilang oras sa mall. Bago pa nga sila umuwi, ay binilihan niya ng board game si Ian, kaya't tuwang-tuwa ito at nagpapasalamat sa kanya. Wala yun pamangkin ko, ginagawa ko lang ito dahil lumiligaya ako kapag nakikita kitang masaya. Alam ko kasi na yung mga kagaya mo, minsan lang nagiging masaya at madalas pang mapag-isa, wika ni Eleanor sa sarili. At makaraan nito, umuwi na sila ng bahay. Malapit-lapit na kasi yung oras ng kanyang pangingisda. Nadatnan niya na hindi pala pumasok si Suzette, ngunit hindi ito kumikibo ng sandaling iyon. Siguro ay masama pa ang loob, subalit ayos lang ito para kay Eleanor. Mabuti na ring hindi ito pumasok para may magbabantay at mag-aasikaso kay Ian sa oras na nasa laot siya. Noong nangingisda na sila ni Lino, ay nakwento niya rito ang patungkol sa pag-iinom ng kanyang kapatid at sa kanilang naging sagutan. Tinatanong niya kung may posibilidad daw na bumalik ito sa pagiging bulakbol. Abay ewan ko, dahil hindi ko naman siya kapatid. Hindi ko siya nakakasama sa isang bubong, pero ang mapapayo ko lang sa'yo, tanungin mo yung pinaka-close niyang kaibigan kung may ginagawa ba itong mali na pwedeng ikasira ng pag-aaral niya. Para sa akin, kung makikita mo namang mali siya, ay dapat mo talagang sitahin. Turuan mo siya na maging responsable. Madalas mo rin kasing nakakwento sa simula ng mga naksya sa batang iyon. At hanggang ngayon, ay ikaw lang yung palaging nag-aasikaso at hindi siya. Siguro, ay mabigat ang loob niya kay Ian. Komento ni Lino. Oo, tama ka. Ganun na nga. Minsan niya na rin kasing nabanggit na si Ian raw ang dahilan kung bakit natuldukan ng pagiging dalaga niya. Parang nagsisisi siya na siya ay nagpabuntis at kung tutuusin, siya rin ang may kasalanan dahil ginusto niya naman iyon. Kakausapin ko si Danica, yung kaibigan niya at kaklase. Itatanong ko kung ano ang pinapagawa nito. Naawa kasi ako sa pamangkin ko. Wala nang ang tatay, hindi pa nararamdaman yung presensya ng pagiging ina ni Suzette. Ako lang ang nagpaparamdam sa kanya ng ganoon, kwento ni Eleanor. Lumipas ang maraming oras, matapos makabenta ng kanilang huli, dumiretso si Eleanor sa tirahan ni Danica. 6:30 na ng umaga nang siya ay nakarating roon. Sa kabilang bayan kasi matatagpuan ang lugar na ito, kaya't sumakay siya kanina sa jeep. Pagkatok niya sa pintuan, agad itong bumukas at nagulat na lamang siya sa kanyang nasaksihan dahil si Danica ay namumula ang mga mata at may kasama pang lalaki sa loob. Ganoon rin ang itsura ng lalaki na para bang sabog sa droga. O ate, napabisita ka yata. Anong kailangan mo? Nakangising tugon nito sa kanya. Nasaan yung mga magulang mo? At bakit may kasama kang lalaki? At nanggaling ba kayo noong isang gabi dito ni Suzette? Tanong niya. Tumitig sa kanya ang babae at hindi nagtagal ay nagsalita na ito. Oo ate, galing nga po siya noong isang gabi dito. Kasama yung iba pa naming barkada. Nagtataka nga ako kung bakit hindi siya bumalik. Syota ako yung kasama kong yan. Nasa ibang bansa na yung parents ko at doon nagtatrabaho kahit nagagawa ko na ang gusto ko. Gusto mo rin bang tumira ng bato ate?
Alok pa sa kanya ng dalaga habang tumatawa na parang baliw. Kaya't ang nangyari ay namura niya ito at mabilis siyang umalis sa lugar. Susugurin niya ang kanyang kapatid para ito ay kumprontahin kung gumagamit ba ng droga o hindi. Oo, gumagamit nga ako para makalimot sa lungkot na hatid ng taong yan. Simula kasi noong ipinanganak yung Abnoy na yan, nagkandaletse-letse na ang buhay ko, saad ni Suzette habang tinuturo ang sariling anak. Anong utak ang meron ka? Hindi nasira ang buhay mo dahil sa kanya. At isa pa, ginusto mong magkaroon ng alak dahil naging marupok ka. At ngayon, may pagkakataon ka na para ituwid ang pagkakamali mo. Anong ginagawa mo? Sayang lang ang pagpapaaral ko sa'yo. Nasayang lang yung pagod ko sa pangingisda. Akala ko, uminom ka lang noong nakaraang araw. Mas grabe pa pala roon. Gumagamit ka na pala ng ipinagbabawal na gamot. Saka huwag mong sabihin si Ian ay Abnoy ha. Kung sino man ang Abnoy, ikaw yun. Simula pa kasi noon, ako yung tumatayong ina sa pamangkin ko. Tugon ni Eleanor. Ramdam niyang nasaktan ng labis ang kapatid sa kanyang sinabi. Hindi nagtagal, ay padabog itong nagtungo sa kwarto. At maya-maya lang, ay dala nito ang mga gamit at ilang mga damit niya. Sa tingin ni Eleanor, ay lalayas na ito. Bago lumabas ng pintuan, ay nagsalita si Suzette. Lalayas na ako sa pamamahay na ito. Puro demonyo kasi ang mga nakatira. Magsama-sama kayo mga Abnoy. Napailing na lamang siya ng oras na iyon. Nakita niyang umiiyak si Ian, kaya't pinatahan niya ito ng kanyang maigpit na yakap. Tita, alis na po ba si Mama? Hindi na po ba siya babalik kahit kailan? Dahil doon, ay nakaramdam bigla ng awa si Eleanor. Hindi ko alam, Ian, kung kailan siya uuwi. Oo, pamangkin ko. Ganon lang yung mama mo. Pero mahal na mahal ka nun. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Tugon ni Eleanor. Kung ganon po, tita, bakit niyo po ako iiwan? Bakit lahat ay iniiwan ako? Wala po akong mga kalaro. At wala rin po palagi sa tabi ko sila mama at papa. Kayo ba? Lalayuan niyo rin po ba ako? Inosenteng tanong ng bata. Kaya't naluha si Eleanor at saka umiling. Nangako siya sa kanyang pamangkin na hindi niya ito iiwanan. Abay ganoon ba? Talagang ang nagbibisyo yung kapatid mo, no? E papaano na lang yan? Sino ang mag-aalaga kay Ian tuwing hapon na wala ka at uuwi ka na lang ng umaga? Buti niyaan ka ng pamangkin mo na pumalaot ngayon. Hindi ba't sabi mo na hindi ka na pinapaalis ng bata? Dahil takot siya na baka pati ikaw ay mawala rin sa kanya. Kawawa naman yung pamangkin mo. Mabuti na lang ay nandyan ka. Komento ni Lino. Makaraan niyang magkwento noong nasa laot na sila. Oo, nagbibisyo. Lumayas na talaga siya. Si Ian naman, hinayaan niya akong umalis. Matapos ko siyang pangakuan na bukas ng umaga ay babalikan ko siya. Kailangan kong magpakatatag ngayon dahil ako na lang ang mag-isang nag-aalaga sa kanya. Alam kong mahihirapan ako pero kakayanin ko to. Bago ako umalis ay pinakain ko siya ng hapunan kaya't busog na busog siya ng iwan ko. Kwento ni Eleanor. Siya nga pala, bakit hindi mo pag-aralin yung pamangkin mo? Gaya ng sinasabi mo, matalino siya at hindi naman kulang-kulang. Mas matured pa nga siya na mag-isip kaysa sa kapatid mo eh. Kaya nga lang, ang mga kagaya ni Ian ay may manerismo at gusto lang palaging mapag-isa. Madalas nga ring tahimik, hindi ba? Ngayon lang nakakapagkwento-kwento sa'yo dahil sa walang kwenta niyang nanay, saad ni Lino. Saang eskwelahan ko naman kaya siya pag-aaralin kung saan tumatanggap ng mga kagaya ni Ian? Tanong niya. Pagkatapos ikalat ni Lino ang lambat sa dagat, ay bahagya itong nag-isip at hindi nagtagal ay nagsalita na ito. Hindi ako sigurado pero naririnig ko na ito sa radyo noon pa. Ano yata yun eh. Basta, autistic school. Kapag natuto siya roon, pwede siyang makipagsalamuha sa iba't ibang mga bata. Narinig ko sa radyo na 6 na taon rin yun. Parang elementarya lang. Paliwanag ni Lino. Saan naman kaya ako makakahanap ng ganong eskwelahan? At baka sa ibang bansa pa yun. Kukuha na lang ako ng service para sa kanya.
Siya na lang ang pag-aaralin ko. Alam ko kasing hindi na mag-aaral pa si Suzette. Puro pambubulakbul lang naman ang ginagawa, kahit ang tanda-tanda na, saad ni Eleanor. Pero mabilis siyang pinigilan ni Lino. Ang sabi nito ay papasabayin niya na lang si Ian sa kapatid nitong tricycle driver sa kabilang bayan. Sana nga lang raw ay tumugma ang schedule ni Ian sa oras ng pamamasada ng kanyang kapatid. Sagot na raw ni Lino ang paghatid sundo kay Ian. Total ay binata naman siya at walang sariling pamilya, kaya't sa labis na pagpapasalamat ni Eleanor ay niyakap niya ang lalaki. O teka, baka naman pareho tayong mahulog sa dagat nito ha. Muntik na akong mawalan ng balanse dahil sa yakap mo. Kung ako sa'yo, ay maghahanap muna ako ng mapapasukan ni Ian bukas. Huwag ka munang magpasalamat at huwag ka na rin munang mangisda bukas ng hapon. Ako nang bahala dito. May parte ka pa rin naman, wika ni Lino. Hulog ka talaga ng langit, Lino. Maraming salamat talaga. Natutuwa pa rin tugon ni Eleanor. Kaya't kinabukasan, inasikaso niya na ang pagpapa-enroll kay Ian. Samantala, hindi pa rin naman umuwi si Suzette ng sandaling iyon. Sa loob-loob ni Eleanor ay buo na talaga ang pasya nito na lumayas kahapon. Bahala siya sa buhay niya. Malaki na siya at nasa tamang pag-iisip na. Kung gusto niyang umuwi, uuwi siya para makasama si Ian. Kawawa naman yung batang yon na sa tuwing nagtatanong kung nasaan siya ay sinasagot ko na lang na uuwi siya balang araw. Wika ni Eleanor sa sarili. Noong araw na iyon ay nakahanap naman ng eskwelahan si Eleanor para sa mga autismo na gaya ni Ian. In-enroll niya ang kanyang pamangkin. Ang sabi ng isang guro na nakausap ay unti-unti ring magiging normal ang kalagayan ni Ian dahil ang autism ay walang kinalaman sa talino ng isang bata. Ang kailangan lang ay therapy ang manerismo nito at para maging talkative. At kapag nalagpasan nito ni Ian, maaabot rin nito ang pangarap balang araw. Pwede na siyang ihalubilo sa ibang eskwelahan at magpatuloy sa pag-aaral para makapagtapos. Lumipas ang 2 linggo, matapos makapasok sa eskwelahan si Ian, hindi na ito madalas hanapin ng kanyang ina. Ang palaging kinikwento na lamang nito ay patungkol sa pag-aaral sa primary school for autistic. Napapansin niya na tama ang ekspresyon na nakikita sa mukha ng pamangkin, yung nakangiti habang nagkukwento ng masaya. Yung mga autism kasi ay kadalasan taliwas ang ekspresyon sa tunay na nararamdaman. Kunwari ay malungkot ito, ngunit nakangiti naman. Ibig sabihin nito ay natuto na si Ian, bagamat hindi pa rin ito rektang tumitingin sa kanya kapag siya ay kausap, ay may nakikita naman siyang pagbabago rito. Masaya ka ba sa pag-aaral mo, mahal kong pamangkin? Nakangiting tanong niya. Tumango naman ito at sabay sabing, Opo tita, masayang masaya po dahil may mga kaibigan at nakakausap na ako. Natuto na rin po ako ng ABCD. Kwento ni Ian na binibigkas pa ang alpabeto. Aba, naging talkative ka na rin ha. Mag-aaral ka na lang ng mabuti pamangkin para maabot mo yung pangarap mo. Teka, ano nga pala yung gusto mong maging balang araw? Tanong niya rito. Maging seaman po. Gusto ko rin po kasing makakita ng dagat na gaya nyo. Ang pinagkaibahan nga lang, malaking-malaki yung sinasakyan ko. Natatawang pahayag ni Ian. Lumiligaya siya sa tuwing nakikitang masaya ang pamangkin. Lumipas ang maraming taon, nakatungtong na sa high school si Ian. 4 na taon na rin ang nakararaan matapos itong graduate sa autistic school. Nakapag-aaral na rin siya sa paaralan ng mga normal at katunayan ay graduating na siya sa sekundarya. Nasa midterm na siya na ang ibig sabihin ay ilang buwan na lamang bago magtapos sa high school. Ipagpapatuloy ni Eleanor ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo para kay Ian at para maabot nito ang pangarap na maging isang seaman. Samantala, sa ilang taon nga palang pag-aaral ni Ian sa autistic school, ay nawala na ang manerismo niya. Nakakatingin na siya ng rektahan sa mga mata ng kanyang kausap at hindi nagsasarili. May mga kaibigan na siya na normal na gaya rin niya. Kung titignan siya ngayon, ay walang makakahalata na dati siyang autistic. Palakaibigan na siya kahit kanino at nakakalugod na ang kanyang pag-uugali.
Mukha siyang matalino at kagalang-galang tignan. Samantala, nakatuluyan ni Eleanor si Lino dahil umamin sila sa isa't isa sa kanilang nararamdaman. Dito nila napagtantong parehong masarap pala sa pakiramdam na may kasama at hindi habang buhay na nag-iisa. Hindi na sila nangingisda dahil meron na silang negosyo sa palengke at nagtutulungan sila rito na parang tunay na mag-asawa. Sila na ngayon ang bumibili ng isdang huli ng mga mangingisda. Isang araw, habang nagkakaliski si Eleanor, ay bigla siyang kinausap ni Lino. Isang dekada na rin ang lumipas nang hindi na bumalik sa inyo si Suzette. 45 years old ka na ngayon. Sana'y magpatawaran na kayo dahil maiksi lang ang buhay. May bala ka bang hanapin siya, mahal? Natigilan siya at sandaling napaisip sa sinabi ng kasintahan. Hanggang sa nagsilita na siya. Hinihintay ko lang siyang bumalik, mahal. Hindi naman tumarating. Sa tingin ko naman kasi ay nasa maayos siyang kalagayan at magmula nang gumaling si Ian, hindi niya na hinanap ang kanyang ina. Siguro ay may sama siya ng loob kay Suzette. Pero sige, hanapin ko siya bukas. Pupuntahan ko si Danica kung saan naroroon yung kapatid ko. Sagot niya rito. Kinabukasan nga ngayon, hindi na muna nagtinda sa telepapa si Eleanor. Si Lino muna ang nag-asikaso nito. Pinuntahan niya ang bahay ni Danica, ngunit laking gulat niya na iba-iba ang nakatira roon. Hanggang sa may lumapit na isang matandang babae na taga roon raw sa kanila at nagtanong kung ano ang kailangan. Sinabi niya naman ng sadya. Nawindang nalaman siya sa kanyang nalaman. Pumanaw na raw kasi si Danica, samantalang si Suzette naman ay nakakulong na sa selda dahil sa droga at sa tangkang pagpatay sa kinakasama nito. Kaya't mas mabilis pa sa kidlat ay pinuntahan niya ang lugar kung saan nakapiit ang kapatid. Oh Diyos ko, bakit ka nakakulong, Suzette? Ano ba talaga ang totoo? Kay tagal kitang hinintay na babalik ka sa bahay, pero ito pa lang nangyari sa'yo. Patawarin mo ko, Suzette. Sana magkapatawaran na tayo. Umiiyak na pahayag ni Eleanor sa kapatid nang makarating na roon. Ate, mabuti naman na itatuntun mo ko. Nagkaroon kasi ako ng kinakasama dati. Gaya ko ay adik rin siya. Noong tumagal kami ay madalas niya akong gahasain kahit umabot sa puntong nasaksak ko siya. Pero binalikan ako ng pamilya niya at kinasuhan ako ng attempted murder. Binaliktad ako kahit self-defense lang ang dapat ginawa ko. 9 na taon na akong nakakulong dito. Ate, may 6 na taon pa bago makalaya. Hindi ko naman napatay yung lalaking yun eh. Kumusta na pala yung anak ko? Miss na miss ko na siya. Tanong pa niya sa kanyang kapatid. Kaya't sinabi niya na hindi na ito autistic at nasang mabuti itong kalagayan. Nagpasalamat naman ang kapatid sa pag-aasikaso kay Ian noong mga panahong wala siya. Humihingi rin ito ng pasensya. Matagal na nito na napagtanto na nasa kanya talaga ang pagkakamali. Nagkapatawaran naman silang magkapatid. Bumilang lang ng ilang buwan ay nakalaya na si Suzette dahil nagpiyansa si Eleanor sa natitirang taon ng pagkakakulong nito. Nakitirapan samantala si Suzette kila Lino dahil nagplano si Eleanor ng sorpresa para kay Ian sa nalalapit nitong graduation ng high school. May honor ang binata kaya tumaasa itong angkyahin ang makakasama sa pagtatapos niya. Sumapit nga ang araw na iyon hanggang sa kitang-kita ni Eleanor kasama ang kasintaang si Lino mula sa malayo ang pagkagulat ni Ian. Ang nanay niya kasing si Suzette ang makakasama niya sa pagmamarcha at ito rin ang nagsabit ng medal sa kanya. Alam ni Eleanor na tuwang-tuwa ang mag-ina dahil sa kanilang muling pagkikita. Kapwa kasi ito lumuluha, kumbaga tinatawag na tears of joy. Pagkatapos ng graduation ay nagkita-kita na sila at dito ay narinig nila Eleanor at Lino ang pag-uusap ng mag-ina. Hindi ko akalain na magkikita ulit tayo, ma. Sinurpresa talaga ako ni Tita Eleanor. Payakap nga po ng mahigpit. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko at wala akong pakialam, ma, kung nakulong kayo noon ayon sa kwento nyo kanina habang nagmamarya tayo. Hindi nyo naman yun kasalanan eh. At least ay nagbago na kayo at nandito ulit kayo sa tabi ko. Natutuwang wika ni Ian.
Pasensya na sa mga sinabi ko noon, anak ha. Alam kong maliit ka pa lang noon pero nakatatak na yun sa isipan mo. Ako yung totoong Abnoy dahil hindi ko nagampanan ang pagiging ina ko sa'yo. Isip bata pa ako dati at puro pagbubulakbol at bisyo lamang ang inatupag ko. Kahit nasadlak ako sa ganitong klaseng buhay, hayaan mo anak, babawi ako sa'yo. Sa pag-aaral mo sa kolehiyo, ako ang aasikaso sa'yo. Mula sa paglalaban ng uniforme mo hanggang sa baon mo. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Suzette habang yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Pinapatawad na kita ma, napakatagal na panahon na yon. Gaya ng sinabi ko, ang importante ay nandito ka na at hindi ka na mawawala sa akin. Saad pa ni Ian na hindi pa rin kumakala sa ina. O tama na yan, pumunta na tayo sa restaurant at kumain. I-celebrate natin ang pagtatapos ni Ian. Libre na namin kayo ni Lino. Kakain tayo sa Eat All You Can. Magpapakabusog tayo. Maligayang pahayag ni Eleanor. Makaraan ng 8 taon ay naging ganap ng seaman si Ian. International ang barkong lula nito at buong taong siyang naroroon. Kahit nakakauwi lamang ito sa pamilya 1 beses kada taon at madalas na pumapatak tuwing Pasko. Lumaki na ang kanilang bahay dahil sa katas ng pinaghihirapan nito. Doon na rin nakatira si Lino at syempre si Eleanor. Nagtutulungan rin ng 3 sa lumalagong negosyo sa palengke at hanggang sa ngayon ay hindi makapaniwala si Eleanor na yung pamangking niya na dati ay may pinagdadaan ng kondisyon ay isa na ngayong matagumpay na seaman. Sa isip-isip niya, iba talaga kumilos ang Diyos na kahit imposible ay mangyayari kung ang isang tao ay may pananampalataya sa Kanya.